Isang sampal ng katotohanan. Habang nakaluhod si Tala sa malamig na sahig ng ICU upang linisin ang dura ng mga mayayaman, ang kanyang anak na si Rafi ay unti-unting namamatay sa gutom. Ang kamay mo ay para sa basahan. Hindi para sa anak ko bulyaw ni Doña Beatriz. Pero paano kung ang basahang kamay na iyon ang tanging makakapagpabangon sa paralitiko nilang tagapagmana? Ang tagalinis ba ang magiging tagapagligtas? Ang dumi mo. Huwag na huwag mong dudumihan ang sahig na lalakaran ko. Tala, hindi ka ba marunong gumamit ng disinfectant? Amoy lupa ka pa rin kahit anong kuskos ang gawin mo. Ang boses ni Doña Beatriz ay parang laseta na humihiwa sa katahimikan ng malawak at marangyang pasilyo ng stand. Jude Medical Center. Nakatayo ang Doña. Suot ang kanyang mamahaling sapatos na halos kasing halaga na ng buhay ng isang mahirap. Habang nakatingin ng may pandidiri sa babaeng nakaluhod sa kanyang harapan, si Tala. Nakayuko ang ulo. Ang mga kamay ay babad sa balde ng tubig na may halong matapang na kemikal. Kinuskos niya ang puting marmol hanggang sa mamula ang kanyang mga palad. Hanggang sa humapdi ang kanyang mga daliri. Hindi siya kumikibo. Hindi siya lumalaban. Dahil sa bawat kuskus ng basahan, ang mukha ng kanyang anak na si Rafi ang nakikita niya. Ang mukha ng batang hindi pa kumakain simula kaninang umaga dahil ang huling barya nila ay ibinili na niya ng gamot sa ubo nito. Pasensya na po. Ma'am, tatapusin ko lang po itong bahaging ito para malinis na po ang dadaanan ninyo. Mahinang sagot ni Tala. Ang kanyang boses ay tila isang piping pagsuko. Isang bulong na lunod sa ingay ng aircon ng ospital. Tumingin si Beatriz sa kanyang diamond watch at lalong uminit ang ulo. Huwag mo akong masagot-sagot. Isang reklamo ko lang sa management. Wala ka ng trabaho. At tandaan mo, kahit magmakaawa ka, hinding-hindi kita bibigyan ng advance. Ang kapal ng mukha mong humingi ng pera, gayong hindi mo man lang mapanatiling mabango ang paligid ng anak ko. Sa loob ng silid na iyon, sa likod ng makapal na salamin ng ICU, nakahiga si Miguel, ang anak ni Beatriz. Ang tanging tagapagmana ng mga Del Fierro na ngayon ay tila isang estatwang kahoy walang malay. Walang galaw. At ayon sa mga doktor, ay wala ng pag-asa. Tumingala ng kaunti si Tala. Nakita niya ang maputlang paa ni Miguel na nakalabas sa kumot. Sa ilalim ng kanyang balat, naramdaman niya ang isang pamilyar na tawag. Ang tinuro sa kanya ng kanyang lola sa ring. Ang daloy ng enerhiya na tila sumisigaw na kailangan ng tulong. Pero bago pa siya makalapit, isang marahas na paghila sa kanyang balikat ang nagpabalik sa kanya sa lupa. What are you looking at, sabi ko? Kuskusin mo ang sahig. Bakit mo tinitingnan ang anak ko? Do you think your filthy presence can help him? You are just a cleaner? Tala, a piece of dirt that we pay to wipe other dirt. Layuan mo ang anak ko. Itinulak ni Beatriz si Tala ng malakas. Bumagsak ang balikat ng babae sa gilid ng metal na cart. Hindi sumigaw si Tala. Imbes na luha. Ang naramdaman niya ay ang pagkabuhol ng kanyang sikmura. Ang hapdi ng pagkakauntog ay walang-wala sa hapdi ng mga salitang ibinato sa kanya. Napakuyom ang kanyang mga kamay sa basahang basa. Naramdaman niya ang malamig na tubig na dumadaloy sa kanyang braso. Tila isang paalala ng kanyang kinalalagyan sa mundong ito. Sa gitna ng pangungutya, biglang tumunog ang luma at basag na cellphone ni Tala sa kanyang bulsa. Sa takot na marinig ni Beatriz, mabilis niya itong kinuha. Isang mensahe mula sa kanilang kapitbahay sa iskinita. Tala, bumalik ka na rito sa Tondo. Si Rafi, biglang hinimatay. Maputlang-maputla ang bata. Ayaw magising. Wala kaming perang pang tricycle para dalhin siya sa klinika. Tila tumigil ang mundo ni Tala. Ang balde ng tubig ay natabig niya. Dahilan upang mabasa ang sapatos ni Beatriz. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na nakatingin si Tala sa sapatos ng Donya. Ang kanyang puso ay tila pinipiga ng isang dambuhalang kamay. Ang takot ay lumalamon sa kanyang buong pagkatao. Ano ba? Look what you did to my shoes, you stupid woman, sigaw ni Beatriz. Habang mabilis na lumalayo at pinapagpag ang kanyang damit. Security, alisin niyo ang babaeng ito rito.
Ngayon din, lalapit sana ang guwardiya. Ngunit tumayo si Tala. Hindi na siya ang babaeng nakayuko. Ang kanyang mga mata, na kanina ay puno ng pagpapakumbaba, ay ngayon ay puno ng isang mapait na apoy. Tiningnan niya si Beatrice hindi bilang isang amo, kundi bilang isang ina na nasugatan. Ma'am, kahit 1,000 lang po, ang anak ko. Mamatay na ang anak ko. Pagmamakaawa ni Tala. Ang kanyang boses ay nanginginig na sa desperasyon. Ngumiti nang mapait si Beatrice. Isang ngiting walang bahid ng awa. Lahat naman kayong mahihirap. Ganyan ang script. Kapag kailangan ng pera. Gagamit ng anak. Umalis ka na bago ko patawagin ang pulis at ipakulong ka sa pagnanakaw ng oras dito sa ospital. Walang nagawa si Tala kundi ang tumakbo. Tumakbo palabas ng ospital. Sa ilalim ng nagbabadyang ulan. Habang ang bawat hakbang niya ay tila isang paghukay sa sarili niyang libingan. Sa bawat patak ng ulan na humahampas sa kanyang mukha. Isang tanong ang paulit-ulit na umaalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Tila isang sumpa na hindi niya matakasan. Bakit ang buhay ng isang mayaman ay kailangang protektahan ng lahat ng ginto sa mundo? Habang ang buhay ng kanyang anak ay hindi man lang kayang tapatan ng isang oras na sahod, huminto si Tala sa gitna ng kalsada. Habang ang mga sasakyan ay bumubusina sa kanya, tumingala siya sa langit. Ang kanyang katawan ay nanginginig sa pagitan ng galit at pait. Sa loob-loob niya, may isang bagay na tuluyan ng nabasag. At sa pagkabasag na iyon, isang pangako ang nabuo. Hindi na siya muling luluhod para sa barya. Hindi na niya hahayaang ang mga kamay na ito ay gamitin lamang sa paglilinis ng dumi ng iba. Ngunit paano niya maililigtas si Rafi kung ang mismong mundong ginagalawan niya ay nakadisenyo para siya ay ilubog? Nakatayo si Tala sa gitna ng dilim. Habang ang anino ng malaki at marangyang ospital ay tila isang halimaw na nakatingin sa kanya mula sa malayo. Sa loob ng silid na iniwan niya, ang monitor ng puso ni Miguel ay biglang bumilis ang tunog. Isang babala na ang kamatayan ay kumatok na rin sa pintuan ng mga makapangyarihan. Ang bawat patak ng ulan na humahampas sa bubong na yero ng kanilang barong-barong sa tundo ay tila isang malakas na hagulhol na hindi matapos-tapos. Sa loob ng maliit at madilim na silid, ang tanging liwanag ay nagmumula sa isang upos ng kandila na naglalabas ng manipis na usok. Amoy pawis, amoy luma, at amoy ng kahirapang tila nakadikit na sa mga dingding. Dito, sa gitna ng ingay ng eskinita at amoy ng kanal, nakahiga si Rafi. Ang kanyang mukha ay kasing puti ng papel. Ang kanyang paghinga ay mababaw at mabilis. Anak, andito na si nanay. Huwag kang matakot. Anak. Bulong ni Tala habang nanginginig ang kanyang mga kamay. Wala siyang dalang gamot mula sa botika. Wala siyang dalang bitamina. Ang tanging dala niya ay ang kanyang mga kamay na kanina lang ay itinaboy at minaliit. Kinuha niya ang isang maliit na bote ng langis ng niyog. Ang huling pamana ng kanyang lola Saring. Ang langis na ito ay hinaluan ng mga ugat at dahon na pinatuyo sa ilalim ng kabilugan ng buwan. Isang lihim na kaalaman ng mga manghihilot na unti-unti nang binabaon ng panahon. Ipinahid ni Tala ang langis sa kanyang mga palad. Pinagkiskis niya ang mga ito hanggang sa uminit. Hanggang sa lumabas ang bango ng kalikasan sa gitna ng maduming paligid. Dahan-dahan. Inilapat niya ang kanyang mga kamay sa dibdib ni Rafi. Hindi ito basta masahe. Ito ay isang pakikipag-usap sa daloy ng buhay. Naramdaman ni Tala ang bawat baradong ugat. Ang bawat bahagi ng katawan ng anak na sumisigaw ng pagod. Sa bawat haplos niya, bumubulong siya ng mga dasal na itinuro sa kanya sa kabundukan. Ang init mula sa kanyang palad ay tila isang ilaw na unti-unting pumapasok sa nanlalamig na katawan ng bata. Makalipas ang 1 oras, ang mabilis na paghinga ni Rafi ay kumalma. Ang putla sa kanyang mga labi ay napalitan ng bahagyang pamumula. Dumilat ang bata. Pagod ngunit buhay ang mga mata. Nay, gutom na po ako. Mahinang sabi ni Rafi. Naiyak si Tala. Hindi dahil sa lungkot.
kundi dahil sa isang katotohanang biglang sumampal sa kanya. Ang mga kamay na ito. Ang mga kamay na tinawag na madumi ni Doña Beatriz ay ang mismong nagligtas sa kanyang anak. At sa sandaling iyon, naalala niya ang nanlalamig na paa ni Miguel sa ICU. Naalala niya ang madilim na enerhiyang nakita niya sa paligid ng binata. Isang konsensya ang kumatok sa kanyang puso. Alam niya, bilang isang manghihilot, na ang buhay ay hindi dapat ipagkait. Kahit sa mga taong naging malupit sa kanya. Magpahinga ka muna. Rafi, may kailangan lang gawin si nanay. Babalik ako. At may dala na akong pagkain. Pangako ni Tala. Bumalik siya sa St. Jude Medical Center sa gitna ng malalim na gabi. Hindi siya dumaan sa main entrance. Alam niya ang bawat pasilyo ng ospital dahil siya ang naglilinis nito. Gamit ang kanyang suot na uniforme ng janitor. Pumasok siya sa likod. Bitbit ang kanyang basahan at balde bilang balat kayo. Ang ICU ay tahimik. Tanging ang tunog ng mga makina ang maririnig, isang mekanikal na tibok ng puso na walang kaluluwa. Ang guwardiya sa labas ay abala sa kanyang cellphone. Kaya mabilis na nakalusot si Tala sa loob ng silid ni Miguel. Nakahiga ang binata. Napapaligiran ng mga mamahaling aparato. Ngunit ang kanyang katawan ay tila isang tuyong sanga na unti-unti nang namamatay. Lumapit si Tala. Sa dilim. Ang mukha ni Miguel ay tila isang batang naliligaw sa panaginip. Hindi ka dapat mamatay ng ganito. Miguel, ang yaman ng mga magulang mo ay hindi kayang bilhin ang init na kailangan ng katawan mo. Bulong ni Tala. Inilabas niya ang bote ng langis. Alam niyang bawal ito. Alam niyang kapag nahuli siya, ito na ang katapusan ng kanyang trabaho at baka makulong pa siya. Ngunit ang tawag ng pagiging manghihilot ay mas malakas kaysa sa takot. Hinanap niya ang puntong tinatawag na puso ng mga ugat sa likod ng leeg ni Miguel. Sinimulan niya ang paghaplos. Ang lamig ng balat ng binata ay tila yelo na sumisipsip sa init ng kanyang palad. Ngunit hindi tumigil si Tala. Ibinuhos niya ang lahat ng kanyang konsentrasyon. Ang kanyang mga daliri ay sumasayaw sa ibabaw ng balat ni Miguel. Tinutunton ang mga daluyan ng dugo na matagal nang hindi dinadaluyan ng buhay. Pawis na pawis si Tala sa gitna ng malamig na aircon. Nararamdaman niya ang unti-unting pagbabago. Ang katawan ni Miguel ay nagsisimulang tumanggap. Ang bawat masel na dati ay matigas ay nagsisimulang lumambot sa ilalim ng kanyang mga daliri. Sa gitna ng kanyang paghihilot, biglang gumalaw ang mga talukap ng mata ni Miguel. Isang mahinang ungol ang lumabas sa kanyang mga labi. Nabitawan ni Tala ang kanyang bote ng langis sa gulat. Kasabay nito, narinig niya ang lagutok ng sapatos sa labas ng pinto. Ang liwanag mula sa hallway ay biglang pumasok sa silid habang bumubukas ang pinto. Sino ang nariyan? Ang boses ni Dr. Enrique. Ang punong doktor ng ICU ay umalingaw-ngaw sa silid. Nanigas si Tala sa kanyang kinatatayuan. Ang bote ng langis ng niyog ay gumulong sa ilalim ng kama ni Miguel. Nag-iiwan ng isang bango na hindi pamilyar sa malinis at sterile na amoy ng ospital. Ang anino ni Dr. Enrique ay unti-unting lumalapit sa kinaroroonan niya. Ano ang ginagawa mo rito? Bakit ka nasa loob ng silid na ito sa ganitong oras? Ang boses ni Dr. Enrique ay tila isang hatol ng kamatayan na umalingaw-ngaw sa apat na sulok ng ICU. Ang liwanag mula sa pasilyo ay tumatama sa likod ng doktor. Dahilan upang magmukha siyang isang madilim na anino na lalong nagpaliit sa kinalalagyan ni Tala. Mabilis na ibinaba ni Tala ang kanyang mga kamay. Ang kanyang puso ay tumitibok ng mabilis. Tila isang ibon na nagpupumiglas sa loob ng isang maliit na hawla. Ang kanyang mga palad ay mainit pa rin. At ang bango ng langis ng niyog ay tila isang lason na naglalantad ng kanyang kasalanan sa gitna ng silid na dapat ay puro kemikal lamang ang amoy. Ma'am. Ay. Sir. Tinitingnan ko lang po kung kailangang punasan ang sahig sa ilalim ng kama. Nauutal na sagot ni Tala. Kinuha niya ang basahan na nakasampay sa kanyang balikat at pilit na idiniin ito sa sahig. Kahit na ang kanyang mga tuhod ay nanginginig na sa takot, huminga ng malalim si Dr. Enrique.
Lumapit siya. Ang tunog ng kanyang sapatos sa makintab na sahig ay tila isang mabagal na bilang ng oras. Huminto siya sa tapat ni Tala. Inamoy ng doktor ang hangin. Pilit na tinutunton ang kakaibang halimuyak na hindi kabilang sa mga gamot at disinfectant ng ospital. May kakaibang amoy dito. Amoy. Pagkain o amoy ng matandang bahay, tanong ni Enrique habang nakataas ang isang kilay. Tumingin siya sa mga mata ni Tala, na para bang binabasa ang bawat lihim na itinatago nito. Hindi ba't ikaw iyong janitor na pinagalitan ni Doña Beatriz kanina? Napayuko si Tala. Opo. Sir, pasensya na po. Gusto ko lang po talagang magtrabaho ng maayos para hindi na po ako mapagalitan muli. Tatalikod na sana si Doktor. Enrique, parating na ng monitor ni Miguel. Ngunit bigla siyang napatigil. Ang mga makina na nakakabit sa katawan ng binata ay naglalabas ng isang ritmo na iba sa nakalipas na mga araw. Ang guhit sa screen ay mas matatag, mas buhay, hindi maaari. Bulong ni Enrique. Lumapit siya sa kama at hinawakan ang pulso ni Miguel. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa gulat. Ang presyon ng dugo niya bumalik sa normal na level at ang kanyang temperatura ay tumaas ng kaunti. Paano ito nangyari? Habang abala ang doktor sa pag-inspeksyon sa mga aparato, dahan-dahang gumapang si Tala palayo. Naramdaman niya ang isang matinding pagnanais na tumakbo. Ngunit alam niyang kapag ginawa niya iyon, lalo siyang magiging kahina-hinala. Sa kanyang pag-atras, ang kanyang sapatos ay tumama sa maliit na bote ng langis na gumulong sa ilalim ng kama. Narinig niya ang mahinang pagtama ng bote sa bakal. Isang tunog na tila kasing lakas ng isang pagsabog sa kanyang pandinig. Mabilis na tumingin si Doktor Enrique sa ilalim ng kama. Ano iyon? Yumuko ang doktor para kunin ang bagay na iyon. Ngunit bago pa niya ito maabot, biglang bumukas ang pinto ng ICU ng marahas. Pumasok si Doña Beatriz. Suot ang kanyang silk robe. Bakas ang pag-aalala at galit sa kanyang mukha. Enrique, bakit tumunog ang alarm sa nurse station? Anong nangyayari sa anak ko? May ginawa ba ang babaeng ito? Turo ni Beatriz kay Tala. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa galit. Doña Beatriz, kumalma po kayo. May nakita kaming kakaibang pagbabago sa kondisyon ni Miguel. Ngunit sa pagkakataong ito, mukhang maganda ang balita. Paliwanag ni Enrique. Habang nakaturo sa monitor, napatigil si Beatriz. Tumingin siya sa kanyang anak. At sa unang pagkakataon sa loob ng maraming buwan, nakita niyang ang mga labi ni Miguel ay hindi na kasing putla ng isang bangkay. Ngunit sa halip na pasasalamat, ang kanyang mukha ay napuno ng hinala. Magandang balita. Sabi niyo wala na siyang pag-asa. Ngayong narito ang janitor na ito. Biglang gaganda ang kondisyon niya, nilapitan ni Beatriz si Tala at hinablot ang braso nito ng masakit. Anong ginawa mo sa anak ko? Anong dumi ang ipinahid mo sa kanya? Wala po. Ma'am, naglilinis lang po ako, pagtanggi ni Tala. Habang pilit na kinukuha ang kanyang braso, sinungaling sigaw ni Beatriz. Enrique, amuyin mo siya. Amoy probinsya. Amoy mga albularyong nanggagansyo. Alam ko ang amoy na ito sa gitna ng sigawan. Walang sino man ang nakapansin na ang kanang kamay ni Miguel, na nakapatong sa gilid ng kama, ay dahan-dahang kumurap. Ang kanyang hintuturo ay gumalaw ng bahagya. Tila sinusubukang abutin ang init na iniwan ng mga kamay ni Tala. Napansin ito ni Enrique. Tingnan niyo, gumalaw ang daliri niya. Natigilan ang lahat. Napabitaw si Beatriz kay Tala. Ang lahat ng mata ay nakatuon sa kamay ni Miguel. Ngunit sa gitna ng pagkagulantang na iyon, isang bagay ang nakita ni Beatriz sa sahig. Malapit sa paanan ni Tala. Isang maliit na tuyong dahon ng laurel na aksidenteng nalaglag mula sa bulsa ni Tala, isang dahon na ginagamit sa panggagamot ng hilot. Kinuha ito ni Beatriz at itinaas sa tapat ng mukha ni Tala. Ito ba ang gamot mo? Ang basura na ito, Enrique. Itapon ng babaeng ito sa labas. At siguraduhin mong hindi na siya makakaapak sa ospital na ito habang buhay. Itinulak ng mga guwardiya si Tala palabas ng ICU. Habang kinakaladkad siya,
Lumingon si Tala sa huling pagkakataon. Nakita niya ang monitor ni Miguel, ang tibok ng puso nito ay muling bumibilis. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi dahil sa paggaling, kundi dahil sa takot sa ingay at galit na bumabalot sa silid. Naiwan si Tala sa labas ng ospital. Sa gitna ng malamig na madaling araw, wala na siyang trabaho. Wala na siyang pera. Ngunit habang tinitingnan niya ang kanyang mga palad, naramdaman pa rin niya ang pintig ng buhay ni Miguel. Isang lihim na ugnayan na hindi kayang putulin ng anumang utos ng mayaman. Ngunit paano niya itutuloy ang paggamot kung siya ay isa ng kriminal sa mata ng mga Del Fierro, at paano kung ang paggaling ni Miguel ay maging dahilan para lalong manganib ang buhay ng kanyang anak na si Rafi sa dilim ng parking lot. Isang itim na sasakyan ang dahan-dahang tumigil sa tapat ni Tala. Bumaba ang bintana at isang boses ng isang lalaki ang narinig niya. Alam ko kung sino ka, Tala, at alam ko kung ano ang tunay na nangyayari sa loob ng ospital na iyon. Ang bintana ng itim na sasakyan ay dahan-dahang bumukas, na naglalantad sa mukha ng isang lalaking may edad na, ngunit may mga matang tila nakasaksi na ng maraming trahedya. Ang kanyang tinig ay malamig, ngunit may bakas ng pagmamalasakit na hindi inaasahan ni Tala. Hindi ka ligtas dito, Tala, at mas lalong hindi ligtas ang anak mo, sabi ng lalaki habang iniabot ang isang maliit na sobreng kulay kape. Nanginginig ang mga kamay ni Tala habang tinatanggap ang sobre. Naramdaman niya ang gaspang ng papel sa kanyang balat. Sino po kayo? Bakit niyo po alam ang pangalan ko? Ako si Mang Carding. Dating tauhan sa laboratorio ng mga Del Fierro. Pinatalsik nila ako dahil sa mga bagay na nakita ko. Mga bagay na ngayon ay nararanasan na ni Miguel. Sagot ng matanda. Ang tunog ng makina ng sasakyan ay tila isang mababang dagundong na nagpapabigat sa atmosfera. Huwag kang titingin sa likod. Basahin mo ang nasa loob kapag malayo ka na. Ang hilot mo. Iyan ang tanging katotohanan sa gitna ng kanilang mga kasinungalingan. Mabilis na umalis ang sasakyan, na nag-iwan ng usok na humalo sa amoy ng basang kalsada. Naiwan si Tala na mag-isa. Yakap ang sobre sa kanyang dibdib habang ang ulan ay patuloy na bumubuhos. Tila sinusubukang hugasan ang lahat ng bakas ng kanyang pag-iral sa harap ng ospital. Samantala, sa loob ng mansyon ng mga Del Fierro, ang karangyaan ay tila isang balat kayo para sa nabubulok na kalooban ng mga nakatira rito. Nakaupo si Doña Beatriz sa kanyang mahabang hapagkainan. Pinagmamasdan ang kanyang refleksyon sa pilak na kutsara. Ang bawat kagamitan sa bahay ay kailangang kumikinang. Kailangang perpekto dahil para sa kanya, ang hitsura ng pamilya ang tanging mahalaga. Linisin niyo muli ang mga kristal na iyan. May nakikita pa akong bahid ng alikabok. Utos ni Beatriz sa mga katulong na halos hindi na humihinga sa takot. Pero ma'am, pangatlong beses na po namin itong nilinis ngayong gabi. Sagot ng isang batang katulong. Isang matunog na sampal ang bumasag sa katahimikan. Ang tunog ng palad ni Beatriz sa pisngi ng katulong ay tila isang latay na nag-iwan ng pulang marka. Huwag mo akong sasagutin. Ang pamilyang ito ay hindi tumatanggap ng mediocrity. Kung hindi nyo kaya ang utos ko, magsama kayo ng janitor na si Tala sa kalsada. Sa kanyang silid. Si Antonio Del Fierro ay hindi rin mapakali. Nakatayo siya sa harap ng malaking bintana. Tinitingnan ang lungsod na tila siya ang may-ari. Ngunit sa kanyang mesa, nakapatong ang isang dokumento na may markang Project Hope. Ito ang experimental drug na itinurok kay Miguel, ang gamot na dapat sana ay magpapayaman sa kanila ng husto. Ngunit naging dahilon ng pagkaparalisa ng sarili niyang anak. Kailangang matapos ang gulo sa ospital. Kung kumalat ang balita tungkol sa hilot ng janitor na iyon, magtatanong ang mga investor. At kung magtanong sila, malalaman nila ang tungkol sa Project Hope. Bulong ni Antonio sa sarili. Ang kanyang boses ay tila isang kalansing ng tuyong dahon. Puno ng takot at kasakiman. Kinabukasan, sa kabila ng takot, bumalik si Tala sa opisina ng management ng ospital. Hindi para magmakaawa, kundi para kunin ang kanyang huling sahod. Kailangan ni Rafi ng pagkain.
Kailangan nila ng pambayad sa renta. Ngunit sa halip na pera, ang natanggap niya ay ang mapang-uyam na tawa ng sekretarya ni Antonio. Wala kang makukuhang sahod. Tala, ipinag-utos ni Doña Beatriz na ibawas ang sahod mo sa pinsalang ginawa mo sa ICU. Isang malaking utang pa ang nakalista sa pangalan mo. Sabi ng sekretarya habang inihahagis ang isang papel sa sahig. Habang nakayuko si Tala para kunin ang papel, napansin niya ang isang pintong bahagyang nakabukas ang silid ni Antonio. Narinig niya ang boses ng lalaki na may kausap sa telepono. Burahin niyo ang lahat ng record ni Miguel sa laboratorio. At ang janitor na si Tala. Siguraduhin ninyong hindi siya makakapagsalita. Gawin niyo ang lahat. Maintindihan niyo, nanlamig ang buong katawan ni Tala. Sa isang mabilis na pagkakataon, habang abala ang sekretarya sa pag-alis, pumasok si Tala sa loob ng silid sa isang maliit na pasilyo. Doon, sa ibabaw ng basurahan, nakita niya ang isang punit-punit na folder. May nakasulat na pangalan doon, Vergara, ang apelyido ng kanyang pamilya. Kinuha niya ang mga piraso ng papel. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang binabasa ang mga salitang tila sumusumpa sa kanyang nakaraan. Subject, Lola Saring. Reason for termination. Unauthorized use of traditional medicine in a clinical trial. Hindi lang pala ito tungkol kay Miguel. Ang kanyang lola, ang kanyang pamilya ay matagal na palang biktima ng mga Del Fierro. At sa ilalim ng papel na iyon, may isang petsa na nakatala para sa susunod na hakbang ng ospital. Narinig ni Tala ang papalapit na mga hakbang ni Antonio. Ang tunog ng kanyang sapatos ay papalapit sa pinto. Wala nang matatakbuhan si Tala. Ang tanging paraan ay ang bintana. O ang mabulgar sa loob ng silid ng taong nagpaplanong pumatay sa kanya. Ngunit bago pa niya mabitawan ang mga papel, naramdaman niya ang isang kamay na humawak sa kanyang balikat mula sa likuran. Isang kamay na hindi kay Antonio, kundi isang kamay na may suot na puting gown ng doktor. Huwag kang sisigaw. Kung gusto mong mabuhay at makuha ang hustisya para sa lola mo, sumama ka sa akin. Ang boses ni Dr. Enrique ay isang mabilis na bulong na humalik sa tenga ni Tala. Bago pa man makalingon ang babae, hinila na siya ng doktor patungo sa isang maliit na lagusan sa likod ng bookshelf, isang secret door na ginagamit ni Antonio para sa kanyang mga pribadong transaksyon. Narinig ni Tala ang pagpasok ni Antonio sa opisina. Ang tunog ng pagpihit ng doorknob ay tila isang hatol na hindi natuloy. Sa loob ng madilim at masikip na pasilyo, naririnig ni Tala ang sarili niyang paghinga. Pati na rin ang malakas na pintig ng puso ni Dr. Enrique. Amoy lumang papel at antiseptic ang paligid. Isang amoy na sumasakal sa kanyang lalamunan. Bakit niyo ako tinutulungan? Tanong ni Tala nang makalayo na sila sa opisina at makarating sa isang abandonadong laboratorio sa basement. Humarap si Dr. Enrique sa kanya. Inalis ng doktor ang kanyang salamin at hinilot ang tulay ng kanyang ilong. Mukha siyang pagod. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalinlangan. Dahil nakita ko ang data. Tala, simula nang hawakan mo si Miguel, ang kanyang brainwaves ay nagkaroon ng aktibidad na hindi nagawa ng kahit anong makina namin sa loob ng 6 na buwan. Naniniwala ako sa siyensya, pero ang nakita ko sa ICU, iyon ay isang bagay na hindi maipaliwanag ng aking mga libro. Inilabas ni Tala ang mga punit na papel na nakuha niya. Ang lola ko. Pinatay nila ang dangal ng lola ko. Ginamit nila ang kaalaman niya para sa Project Hope. At nang magkamali sila, siya ang sinisi nila. Alam ko, mahinang sagot ni Enrique. Kaya kita tinutulungan. Ang Project Hope ay hindi gamot. Tala, ito ay isang lason na binalot sa ginto. At si Miguel ang buhay na ebidensya nito. Ang gamot na dapat sana ay magpapatibay sa kanyang mga ugat ang siyang untunting tumutunaw sa kanyang nervous system. Habang nag-uusap sila, sa kabilang dako ng ospital, si Doña Beatriz ay abala sa pag-aayos ng mga bulaklak sa loob ng ICU. Para sa kanya, ang silid ni Miguel ay hindi lugar ng panggagamot, kundi isang entablado ng kanyang kapangyarihan. Palitan niyo ang mga puting rosas na iyan. Gusto ko ang pinakamahal na tulip mula sa Holland.
Hindi nararapat sa isang delfiero ang lantang bulaklak. Utos ni Beatriz sa head nurse. Pero ma'am, ang pollen po ng mga bulaklak ay maaaring makaapekto sa baga ni Sir Miguel. Paalala ng nurse. Tiningnan ni Beatriz ang nurse ng may panlilibak. Ako ang nagbabayad sa ospital na ito. Gagawin niyo ang gusto ko. At ang janitor na si Tala. Nasigurado niyo na bang hindi na siya makakapasok? Ayokong makakita ng kahit anong bakas ng kahirapan sa paligid ng anak ko. Ang kahirapan ay isang sakit na nakakahawa. At hindi ko hahayaang mahawa ang anak ko. Sa sandaling iyon, biglang nag-iba ang tunog ng monitor ni Miguel. Ang mahaba at matinis na tunog ay tila isang tili ng kamatayan na bumasag sa katahimikan ng silid. Ang katawan ni Miguel ay nagsimulang manginig ng marahas. Ang kanyang mga mata ay namuti. At ang kanyang bibig ay naglabas ng maputing bula. Miguel, anong nangyayari sa anak ko? Sigaw ni Beatriz. Habang ang mga bulaklak na hawak niya ay nalaglag sa sahig at nayurakan ng kanyang sapatos, mabilis na nagtakbuhan ang mga nurse at doktor. Sinubukan nilang iturok ang mga pampakalma. Ngunit tila lalong lumalala ang panginginig ni Miguel. Ang kanyang katawan ay tila isang makinang malapit ng sumabog. Sa basement, narinig ni Natala at Enrique ang code blue sa intercom. Nagkatinginan silang dalawa. Iyan si Miguel. Sabi ni Enrique. Tala, ito na ang pagkakataon mo. Kapag hindi natin nailabas ang lason sa katawan niya gamit ang paraan mo, hihinto ang puso niya sa loob ng 10 minuto. Pero paano ako makakapasok? Huhulihin nila ako, angil ni Tala. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa pagitan ng takot at tungkulin. Maniwala ka sa akin. Isusuot mo ito. Iniabot ni Enrique ang isang puting gown at isang face mask. Ngayon ka magpapasya. Tala, hahayaan mo bang mamatay ang anak ni Antonio dahil sa galit mo? O ililigtas mo siya dahil iyon ang turo ng lola mo? Tumingin si Tala sa kanyang mga palad. Naalala niya ang bilin ni Lola Saring. Ang kamay na nanggagamot ay hindi namimili ng paglilingkuran. Ang lunas ay para sa lahat. Kaibigan man o kaaway. Mabilis na isinuot ni Tala ang gown. Sa loob ng ICU, ang kaguluhan ay nasa rurok na. Si Beatriz ay pilit na inilalabas ng mga guwardiya dahil sa kanyang hysterical na pag-iyak. Sa gitna ng kaguluhan, pumasok si Enrique kasama ang isang bagong nurse na nakatakip ang mukha. Lumapit ang nurse sa kama ni Miguel. Hinawakan niya ang leeg ng binata. Ang balat nito ay kasing init ng apoy. At ang mga ugat ay tila mga kable na malapit ng maputol. Umalis kayo. Hayaan niyo akong gawin ang kailangan, utos ni Enrique sa ibang mga doktor. Habang si Tala ay nagsimulang magbuhos ng langis sa kanyang mga palad sa ilalim ng puting gown. Ngunit bago pa man madampi ang kamay ni Tala sa dibdib ni Miguel, isang kamay ang humablot sa kanyang buhok mula sa likuran. Si Beatriz. Hindi siya lumabas ng silid. Nakita niya ang bango ng langis ng niyog na nagmumula sa nurse. Ikaw, sigaw ni Beatriz habang hinahablot ang face mask ni Tala. Sinasabi ko na nga ba, papatayin mo ang anak ko. Security, barilin niyo ang babaeng ito. Papatayin niya ang anak ko. Nakatutok na ang baril ng guwardiya sa dibdib ni Tala. Habang ang monitor ni Miguel ay naglalabas na ng isang diretsyo at mahabang tunog ang hudyat na huminto na ang tibok ng kanyang puso. Iputok mo! Patayin mo ang dumi na iyan bago niya tuluyang ubusin ang hininga ng anak ko. Ang sigaw ni Doña Beatriz ay tila isang pag-alulong ng isang sugatang hayop. Puno ng poot at kawalan ng malay sa katotohanan. Ang guwardiya, na nanginginig ang kamay sa hawak na baril, ay nakatutok sa dibdib ni Tala. Ang amoy ng pulbura at ang lamig ng bakal ay tila humahalik na sa balat ng babaeng walang ibang armas, kundi ang kanyang mga palad na basa ng langis ng niyog. Ngunit hindi lumingon si Tala. Para sa kanya, ang mundo ay naglaho na. Wala na ang guwardiya. Wala na ang galit ni Beatriz. Wala na ang panganib sa kanyang sariling buhay. Ang tanging nakikita niya ay ang maputlang dibdib ni Miguel na hindi na gumagalaw. Ang mahaba at walang buhay na huni ng monitor ay tila isang malupit na biro na nagsasabing huli na ang lahat. Wag, ako ang managot.
Hayaan niyo siyang gawin ang tungkulin niya, humarang si Dr. Enrique sa tapat ng baril. Ang kanyang puting gown ay tila isang kalasag na naghihiwalay sa buhay at kamatayan. Samantala, dinaluhong ni Tala ang kama ni Miguel. Hindi siya gumamit ng kuryente. Hindi siya gumamit ng mga modernong aparato. Ipinatong niya ang kanyang dalawang palad sa tapat ng puso ng binata. Ang init mula sa kanyang katawan ay tila ibinuhos niya sa isang bagsakan. Sinimulan niya ang isang mabilis at malalim na pagpisil. Isang ritual ng hilot na tinatawag na pagpukaw sa natutulog na kaluluwa sa bawat diin ng kanyang kamay. Nararamdaman ni Tala ang paglaban ng lason sa loob ni Miguel. Ang bawat buto ng binata ay tila lumalagutok sa ilalim ng kanyang puwersa. Pawis na pawis si Tala. Ang kanyang mga luha ay pumapatak sa mukha ni Miguel. Humahalo sa langis at alikabok ng kanyang paglalakbay. Gising. Miguel. Hindi pa ito ang oras mo. Huwag mong hayaang manalo ang kadiliman sa katawan mo. Bulong ni Tala. Ang kanyang boses ay tila isang orasyon na nagmumula sa kailaliman ng kanyang kaluluwa. 1 minuto. 2 minuto. Ang mga doktor sa paligid ay nakatingin lamang. Tila mga estatwang hindi makapaniwala. Si Beatriz ay pilit na kumakawala sa hawak ng ibang guwardiya. Ang kanyang mga mamahaling alahas ay nagkakalaslasan. Ang kanyang buhok ay gulo-gulo, isang larawan ng isang reynang nawalan ng kaharian. At sa gitna ng katahimikan, isang mahinang tunog ang muling narinig mula sa monitor. Isang maikli at pasulpot-sulpot na guhit. Pagkatapos, isa pa at isa pa. Ang puso ni Miguel ay tumibok muli. Isang malakas at nagpupumiglas na tibok na tila isang martilyo na bumabasag sa pader ng kamatayan. Ang binata ay biglang napabangon at huminga ng malalim. Isang paghinga na tila galing sa ilalim ng dagat. Miguel tili ni Beatriz. Habang mabilis na lumapit sa kama. Ngunit bago pa man mahawakan ni Beatriz ang kanyang anak, tumingin si Miguel sa kanya. Ang mga mata ng binata ay hindi puno ng pagmamahal, kundi ng isang matinding takot at pandidiri. Itinulak niya ang kamay ng kanyang ina at tumingin kay Tala, na ngayon ay nanghihinang napaupo sa sahig. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig pa rin. Salamat. Mahinang sabi ni Miguel, bago siya muling nawalan ng malay. Ngunit sa pagkakataong ito, ang kanyang paghinga ay mahimbing na at payapa. Sa halip na pasasalamat, lumingon si Beatriz kay Tala. Ang kanyang mukha ay mas lalong naging nakakatakot. Ang kanyang kahihiyan na isang janitor ang nakapaglitas sa kanyang anak. Habang ang lahat ng kanyang pera ay walang nagawa, ay nag-iwan ng isang malalim na sugat sa kanyang garbo. Dalhin niyo siya sa presinto. Ngayon din utos ni Beatriz sa mga guwardiya. Nagnakaw siya ng mga gamot sa ICU. Ginamit niya ang talamak na paraan para saktan ang anak ko. Ipakulong niyo siya hanggang sa mabulok siya. Ma'am, nakita niyo naman. Niligtas niya si Sir Miguel pagtatanggol ng isang nurse. Ngunit isang matalim na tingin lang ni Beatriz ay natahimik ito. Kinaladkad si Tala palabas ng ICU. Habang dumadaan siya sa pasilyo, nakita niya si Antonio na nakatayo sa dulo. Malamig ang tingin. Tila isang hukom na wala ng balak magbago. Walang laban si Tala. Ang kanyang katawan ay wala ng lakas. Ngunit sa kanyang isipan, ang mukha ni Rafi ang tanging nagbibigay sa kanya ng pag-asa. Dinala si Tala sa isang madilim na silid sa basement ng ospital habang hinihintay ang pulis. Doon, muling lumitaw si Mang Carding mula sa anino. May dalang balita na mas masahol pa sa pagkakaaresto sa kanya. Tala, kailangan mong tumakas. Ngayon din, sabi ni Mang Carding. Ang kanyang boses ay nanginginig. Pumunta ang mga tauhan ni Antonio sa tondo. Kinuha nila si Rafi. Ginagamit nila ang anak mo para bawiin ang mga papel na nakuha mo sa opisina. Ang mundo ni Tala ay tila gumuho sa pangalawang pagkakataon. Ang kanyang puso, na kanina lang ay puno ng tagumpay sa pagliligtas ng buhay, ay ngayon ay puno ng isang lason na mas matindi kaysa sa Project Hope. Ang anak ko. Ang anak ko. Hagulhol ni Tala.
Habang hinahampas ang bakal na pinto ng silid, paano niya maililigtas ang kanyang anak kung siya mismo ay nakakulong sa kuko ng mga taong itinuturing niyang mga Diyos ng yaman at anong sikreto ang nasa loob ng mga papel ni Lola Saring na handang pumatay ang mga Del Fierro para lamang mabawi ito sa labas. Ang ulan ay tumigil na. Ngunit ang dilim na bumabalot sa buhay ni Tala ay nagsisimula pa lamang lumalim. Huwag kang mag-alala. Magiging maayos ang anak mo. Kung marunong kang tumahimik at makuha namin ang gusto namin. Ang boses ng guwardiya sa labas ng rehas ay tila isang malamig na haplos ng bakal sa balat ni Tala. Nakaupo si Tala sa sulok ng madilim na holding room sa basement ng ospital. Ang tanging liwanag ay nagmumula sa isang maliit na bintanang may rehas sa itaas, kung saan anino lamang ng mga paa ng mga taong dumadaan ang kanyang nakikita. Nakaluhod si Tala sa malamig na semento. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa kanyang dibdib. Sa loob ng kanyang bulsa, naramdaman niya ang isang maliit at gasgas na laruang kotse, ang paboritong laruan ni Rafi na naiwan sa kanya bago siya umalis ng bahay. Ang bawat kanto ng plastik na laruan ay tila humihiwa sa kanyang palad. Isang paalala ng kawalang malay ng kanyang anak na ngayon ay nasa panganib dahil sa kanyang mga desisyon. Nasaan ang anak ko? Sabihin niyo sa akin. Nasaan si Rafi, sigaw ni Tala. Ang kanyang boses ay basag at puno ng pait. Hinampas niya ang bakal na pinto. Ang tunog ng kanyang palad sa metal ay umalingaw-ngaw sa tahimik na pasilyo. Ngunit walang sumagot. Ang katahimikan ay tila isang dambuhalang kamay na sumasakal sa kanya. Sa kanyang isipan, nakikita niya ang mukha ni Rafi, ang kanyang mga matang puno ng takot. Ang kanyang boses na tumatawag sa kanyang pangalan. Naramdaman ni Tala ang unti-unting pagguho ng kanyang lakas. Ang lahat ng sakripisyo niya, ang lahat ng pagtitiis sa pang-aapi ni Beatriz, ay tila nawalan ng saysay. Ngunit sa gitna ng kanyang desperasyon, narinig niya ang mahinang pagpihit ng susi sa pinto. Inasahan niyang ang pulis na ang darating. Ngunit ang pinto ay dahan-dahang bumukas upang ilantad ang mukha ni Dr. Enrique. Ang doktor ay mukhang balisa. Ang kanyang puting gown ay gusot-gusot at may bakas pa ng dugo mula sa nangyari sa ICU. Tala, bilis. Wala tayong oras. Bulong ni Enrique habang hinihila si Tala palabas. Ang anak ko, Enrique. Kinuha nila si Rafi. Hagulhol ni Tala habang naglalakad sila sa madidilim na pasilyo ng basement. Alam ko. Narinig ko ang pag-uusap ni na Antonio at Beatriz. Gagamitin nila ang bata para makuha ang mga dokumento ni Lola Saring na nasa iyo. Sabi ni Enrique. Ang kanyang boses ay nanginginig sa galit. Pero may isang bagay na hindi nila alam. Gising na si Miguel. At siya lang ang tanging makakapigil sa kabaliwan ng mga magulang niya. Dinala ni Enrique si Tala sa isang service elevator. Hindi sila pumunta sa ICU, kundi sa isang pribadong recovery room sa itaas na palapag kung saan inilipat si Miguel upang itago sa media. Sa labas ng pinto, nakatayo si Beatriz. Abala sa pakikipag-usap sa isang abogado, siguraduhin mong walang lalabas na balita. Ang janitor na iyon ay isang baliw na pumasok sa ospital para mambiktima. Iyan ang kwentong dapat malaman ng lahat. Utos ni Beatriz. Habang tinitingnan ang kanyang sarili sa salamin at inaayos ang kanyang perlas na kuwintas. Narinig ni Tala ang bawat salita. Ang bawat kataga ay tila isang turok ng karayom sa kanyang puso. Ang babaeng ito, nakaliligtas lang ng anak, ay handang pumatay ng dangal ng iba para lamang sa kanyang sariling imahe. Nang makaalis si Beatriz, mabilis na pumasok sina Tala at Enrique sa silid ni Miguel. Nakasandal ang binata sa kanyang unan. Maputla pa rin, ngunit gising ang diwa. Nang makita niya si Tala, pilit siyang ngumiti, isang ngiting puno ng lumbay at pagkilala. Tala. Mahinang tawag ni Miguel. Ang kanyang boses ay tila isang kalansing ng basag na kristal. Narinig ko silang lahat. Ang Project Hope. Ang lola mo. Ang ginagawa nila sa anak mo. Napaluhod si Tala sa tabi ng kama. Miguel, tulungan mo ako. Ang anak ko.
wala siyang kasalanan. Hinawakan ni Miguel ang kamay ni Tala. Sa unang pagkakataon, ang mga kamay ng isang Del Fierro ay hindi nag-abot ng utos o ng pera, kundi ng isang pangako. Hindi ko hahayaang maging katulad nila ako. May itinatagong telepono si Dr. Enrique. Gagamitin natin iyon. Pero kailangan nating makuha ang ebidensya bago nila tuluyang mabura ang lahat. Sa sandaling iyon, ang pintig ng puso ni Miguel na nararamdaman ni Tala sa pamamagitan ng kanilang magkahawak na kamay ay tila naging isang tambol ng pakikidigma. Ngunit ang takot ay nananatili pa rin. Paano nila malalabanan ang isang imperyo kung ang tanging hawak nila ay mga salita ng isang taong kaliligtas lang sa kamatayan? Sa dulo ng silid, ang monitor ay nagpakita ng isang matatag na guhit. Ngunit sa labas, ang tunog ng mga sirena ng pulis ay papalapit na. Ang oras ay tila isang mabilis na agos na tinatangay sila patungo sa isang bangin. Muli bang magtatagumpay ang ginto laban sa katotohanan? O ang mga kamay na nanggagamot ang siyang magpapabagsak sa mga kamay na pilit sumasakal sa katarungan? Burahin mo ang lahat ng bakas. Kung kailangang mawala ang bata para manahimik ang ina, gawin mo. Hindi tayo pwedeng mabigo sa oras na ito. Ang boses ni Antonio Del Fierro ay tila isang malamig na hangin galing sa kailaliman ng lupa na pumasok sa silid ni Miguel. Sa likod ng makapal na kurtina, nakatago si Tala. Halos hindi na humihinga habang yakap-yakap ang maliit na laruang kotse ni Rafi. Ang bawat salita ni Antonio ay tila isang matalim na kutsilyo na paulit-ulit na itinataksil ang kanyang puso. Ang amoy ng mamahaling tabako ng lalaki ay sumasakal sa kanyang hininga. Tila amoy ng kamatayan na naghihintay sa bawat sulok. Narinig ni Tala ang marahas na pagpihit ng pinto at ang tunog ng sapatos ni Antonio na papalayo. Sa loob ng silid, ang tanging maririnig ay ang mahinang huni ng monitor ni Miguel at ang mabilis na pagtibok ng puso ni Tala na tila isang tambol sa gitna ng digmaan. Lumabas si Dr. Enrique mula sa anino ng banyo. Ang kanyang mukha ay kasing puti ng kanyang suot na gown. Narinig mo iyon. Tala, hindi na ito tungkol sa pera o reputasyon. It's about power. Ang Project Hope ay hindi lang gamot. It's a systematic corruption. Maraming bata ang ginamit nila. Hindi lang si Miguel. Bakit ang tanging salitang lumabas sa mga labi ni Tala? Ang kanyang boses ay isang garalgal na bulong. Bakit kailangang madamay ang mga walang malay? Bakit ang anak ko? Lumapit si Enrique at iniabot ang isang manipis na flash drive. Narito ang lahat. Ang mga palsipikadong laboratory results. Ang mga bata sa squatter area na biglang nawala pagkatapos maturukan. At ang koneksyon ni Antonio sa mga foreign investors. Iyan ang lason na binalot nila sa ginto. Tiningnan ni Tala ang maliit na bagay sa kanyang palad. Ito ang susi para mailigtas si Rafi. Ngunit ito rin ang mitsa na maaaring magpasabog sa buong buhay niya. Naramdaman niya ang isang matinding panghihina. Ang kanyang mga tuhod ay tila gawa sa basang papel na anumang oras ay bibigay na. Ngunit sa tuwing maiisip niya ang tawa ni Rafi, ang bawat haplos ng maliit nitong kamay sa kanyang pisngi, ang kanyang takot ay napapalitan ng isang mapait na tapang. Sa labas ng ospital, sa isang abandonadong bodega sa dulo ng lungsod, nakaupo si Rafi sa isang malamig na silya. Ang bata ay nanginginig. Hindi dahil sa lamig, kundi dahil sa takot sa mga lalaking nakapaligid sa kanya na may mga mukhang tila gawa sa bato. Ang amoy ng kalawang at nabubulok na kahoy ay bumabalot sa paligid. Isang malayong-malayo na mundo mula sa malinis at mabangong buhay ng mga Del Fierro. Habang nangyayari ito, si Doña Beatriz ay nasa kanyang silid. Abala sa pagpili ng alahas na isusuot para sa darating na gala. Ang bawat kumikinang na bato ay tila isang paraan para takpan ang dilim na nananalaytay sa kanyang pamilya. Ayoko ng sapphire na ito. Masyadong madilim. Gusto ko ang diamante na kasing linis ng aking pangalan. Utos niya sa kanyang personal assistant. Pumasok si Antonio sa silid. Ang kanyang mukha ay walang emosyon. Maayos na ang lahat. Beatriz, ang janitor ay kontrolado na natin. Ang ebidensya ay malapit ng mabawi.
Ngumit si Beatrice. Isang ngiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Mabuti naman, hindi dapat nadudumihan ang ating dangal ng mga taong galing sa putik. Isang malaking pagkakamali na hinayaan nating makapasok ang babaeng iyon dito. Ngunit sa gitna ng kanilang pag-uusap, hindi nila alam na si Miguel ay nakikinig sa kabilang linya ng intercom na hindi nila namalayang naka-on. Ang binata, na dati ay sunod-sunuran sa kanyang mga magulang, ay ngayon ay may mga matang puno ng apoy. Enrique. Dalhin mo na siya sa ligtas na lugar. Bulong ni Miguel sa telepono habang nakatingin sa labas ng bintana. The gold is starting to melt. At lahat tayo ay masusunog kung hindi tayo kikilos. Narinig ni Tala ang plano. Kailangan niyang pumunta sa isang lumang simbahan sa Quiapo, kung saan naghihintay ang isang taong makakatulong sa kanya. Ngunit habang pababa sila sa service stairs, narinig nila ang mabilis na takbo ng mga sapatos at ang tunog ng mga radyo ng security. Nakatakas ang janitor. Hanapin niyo siya. Huwag niyo siyang hahayaang makalabas ng gate. Ang boses ng security chief ay umalingaw-ngaw sa buong gusali. Hinawakan ni Enrique ang kamay ni Tala. Tumakbo ka na. Tala, huwag kang lilingon. Isipin mo si Rafi. Tumakbo si Tala sa dilim ng parking lot. Ang bawat hakbang niya ay tila isang pakikipagkarera sa kamatayan. Ang ulan ay nagsimula na namang pumatak. Malamig at malupit. Sa dulo ng kalsada, nakita niya ang isang itim na van na mabilis na lumalapit sa kanya. Ang mga ilaw nito ay tila mga mata ng isang halimaw na handa siyang lamunin. Sino ang nasa loob ng van? Ang mga tauhan ba ni Antonio na kukuha sa kanya? O isang bagong kaalyado na hindi niya inaasahan? Napatigil si Tala sa gitna ng daan. Ang kanyang hininga ay tila isang usok sa lamig ng gabi. Ang flash drive ay mahigpit niyang hinahawakan. Tila ito ang huling piraso ng kanyang kaluluwa. Bakit sa tuwing sinusubukan niyang gumawa ng mabuti, ang mundo ay tila laging may paraan para siya ay saktan at hanggang kailan niya kayang dalhin ang bigat ng katotohanan bago siya tuluyang gumuho. Ang bawat patak ng ulan ay tila mga luha ng langit na nakikidalamhati sa isang inang nawawalan ng pag-asa. Sa gitna ng kalsada, nakatayo si Tala. Basang-basa at nanginginig. Habang ang liwanag mula sa paparating na itim na sasakyan ay tila dalawang naglalagablab na mata ng isang halimaw. Ang tunog ng pagtilamsik ng tubig sa kalsada ay sumasabay sa mabilis na pintig ng kanyang puso. Nang tumigil ang sasakyan sa kanyang tapat, ang pagbukas ng pinto nito ay lumikha ng isang mahabang tunog ng pagkiskis ng bakal. Inasahan ni Tala ang pinakamasama. Ngunit ang mukhang lumitaw sa dilim ay ang mukha ni Mang Carding. Sakay. Tala, bilisan mo, ang sigaw ng matanda ay halos malunod sa ingay ng ulan. Hindi na nagdalawang isip si Tala. Sumakay siya sa loob ng sasakyan. Ang amoy ng luma at basang upuan ay sumalubong sa kanya. Habang humaharurot ang sasakyan palayo sa ospital, ang bawat kanto na kanilang nilalampasan ay tila isang hakbang palayo sa kamatayan. Ngunit isang hakbang din patungo sa isang hindi tiyak na bukas. Nasa kanila ang anak ko, Mang Carding. Kinuha nila si Rafi. Hagulhol ni Tala. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa flash drive na tila ba ito ang tanging bagay na nagpapanatili sa kanya sa katinuan. Alam ko. Tala, nakita ko ang mga tauhan ni Antonio na dinala ang bata sa lumang bodega sa May Pier. Isang mapanganib na lugar iyon. Puno ng mga taong walang konsensya. Sabi ni Mang Carding habang mahigpit ang hawak sa manibela. Pero hindi tayo pwedeng pumunta doon ng walang plano. Iyan ang gusto nila. Gusto nilang maging desperada ka para makuha nila ang hawak mo. Habang bumibiyahe sila, sa loob ng isang madilim at masukal na bodega sa pier, nakaupo si Rafi. Ang amoy ng alat ng dagat at kalawang ng mga container ay sumasakal sa maliit na bata. Ang kanyang mga kamay ay nakatali ng magaspang na lubid na humihiwa sa kanyang malambot na balat. Isang guwardiya, na nagngangalang Berto, ang pumasok sa silid. May dala siyang isang maliit na pandesal na balot sa lumang dyaryo. Tiningnan niya ang bata. At sa isang saglit, ang kanyang mga mata ay nagpakita ng isang kislap ng awa.
May sarili rin siyang anak sa probinsya. At ang makitang ganito si Rafi ay tila isang lason sa kanyang sikmura. Kumain ka muna. Bata, huwag kang matakot. Hindi ka nila sasaktan kung susunod ang nanay mo. Mahinang sabi ni Berto. Habang inilalagay ang tinapay sa tapat ni Rafi. Tumingala si Rafi. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha ngunit may bakas ng katapangan na nakuha niya sa kanyang ina. Ang nanay ko. Hindi siya susunod sa inyo dahil alam niyang masama kayo. Pero ililigtas niya ako. Alam ko iyon. Sa mansyon ng mga Del Fierro. Ang gabi ay tila hindi matapos-tapos. Nakatayo si Doña Beatriz sa kanyang balkonahe. Tinitingnan ang ulan habang hawak ang isang baso ng mamahaling alak. Ang kanyang puso ay kasing lamig ng kristal na hawak niya. Isang janitor lang siya. Antonio. Bakit ba tayo nahihirapan sa kanya, tanong ni Beatriz nang pumasok ang kanyang asawa sa silid. Hindi lang siya janitor. Beatriz. Hawak niya ang Project Hope files. Kung lumabas ang katotohanan na ang gamot na iyon ang pumatay sa mga bata sa Tondo at naging sanhi ng pagkalumpo ni Miguel, mawawala ang lahat sa atin. Ang ospital, ang yaman, ang pangalan natin. Lahat iyan ay magiging abo, sagot ni Antonio. Ang kanyang boses ay puno ng pait. Biglang bumukas ang pinto at pumasok si Miguel. Na ngayon ay nakaupo sa isang wheelchair. Ngunit may mga matang puno ng determinasyon. Hindi na kailangang maging abo ang lahat. Papa, kung magsasabi kayo ng totoo, ibalik niyo ang anak ni Tala. Tumawa ng mapait si Beatriz. Ang totoo ay ang pamilyang ito ang naglagay sa iyo sa kinalalagyan mo ngayon. Ang totoo ay ang janitor na iyon ay isang peste na dapat tapusin. Kung ganoon, Papa, Mama, ituring niyo na rin akong peste. Dahil hindi ako titigil hanggat hindi nabibigyan ng katarungan si Tala at ang anak niya. Banta ni Miguel. Bago siya lumabas ng silid. Iniwan ang kanyang mga magulang sa gitna ng kanilang sariling kadiliman. Sa sasakyan ni Mang Carding. Nakatanggap ng isang mensahe si Tala sa kanyang cellphone. Isang litrato ni Rafi na nakatali at may nakatutok na baril sa kanyang ulunan. Kasunod nito ang isang address at isang babala. Dalhin mo ang flash drive sa lugar na ito sa loob ng isang oras. Kung hindi, ang susunod na makikita mo ay ang malamig na bangkay ng anak mo. Napahiyaw si Tala sa sakit. Ang tunog ng kanyang pag-iyak ay tila isang sugat na bumubukas sa gitna ng tahimik na gabi. Ang ulan ay tumitindi. At ang oras ay tila isang mabilis na buhangin na nauubos sa kanyang mga kamay. Mang Carding, dalhin niyo ako doon. Ngayon din sigaw ni Tala. Tala? Bitag iyan. Papatayin nila kayong dalawa. Banta ng matanda. Wala akong pakialam. Mas mabuti nang mamatay kaming magkasama kaysa mabuhay ako sa mundong ito na wala ang anak ko. Habang papalapit sila sa pier, nakita ni Tala ang anino ng bodega sa dulo ng kalsada. Ngunit sa likod ng sasakyan ni Mang Carding, may tatlong iba pang sasakyan na kanina pa pala sumusunod sa kanila. Ang mga ilaw ng mga ito ay tila mga mata ng kamatayan na handa silang palibutan. Si Tala ay nakatayo sa pagitan ng pag-ibig at sakripisyo. At sa dulo ng kalsadang ito, isang malaking pagsabog ng katotohanan ang naghihintay na wumasak sa lahat ng kanilang pinaghirapan. Pumili ka. Tala, ang katotohanan ba na nakasulat sa drive na iyan? O ang huling hininga ng anak mo? Ang boses ni Antonio Del Fierro ay tila isang hatol ng kamatayan na bumasag sa ingay ng ulan at hampas ng alon sa pier. Nakatayo siya sa gitna ng madilim na bodega. Napapaligiran ng mga lalaking tila mga anino ng gabi. Ang kanyang suot na mamahaling Amerikana ay walang bahid ng dumi. Kabaligtaran ni Tala na basang-basa, puno ng putik, at halos hindi na makatayo sa pagod. Sa isang sulok, nakatali si Rafi sa isang selyang bakal. Ang bata ay nanginginig. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa takot habang nakatingin sa baril na nakatutok sa kanyang sentido. Ang amoy ng langis ng krudo at nabubulok na isda sa paligid ay sumasakal sa hininga ni Tala.
Ngunit ang sakit sa kanyang dibdib ay mas matindi pa kaysa sa anumang amoy o lamig. Maawa po kayo. Wala pong kasalanan ng anak ko. Kunin niyo na ang lahat. Huwag niyo lang saktan ang anak ko. Pagmamakaawa ni Tala. Ang kanyang boses ay tila isang garalgal na pagsamo na nagmumula sa kailaliman ng kanyang kaluluwa. Inihagis ni Antonio ang isang maliit na gadget sa sahig. Ibigay mo ang drive. Ngayon din. Kung hindi, hinding-hindi mo na muling mahahawakan ang mainit na balat ng anak mo. Dahan-dahang naglakad si Tala patungo sa gitna ng bodega. Ang bawat hakbang niya sa basang semento ay tila isang hakbang patungo sa sarili niyang libingan. Naramdaman niya ang bigat ng flash drive sa kanyang palad, ang tanging bagay na makakapagbigay ng katarungan sa kanyang lola at sa lahat ng mga biktimang pinatay ng kasakiman ng mga Del Fierro. Sa kabilang dako ng bodega, sa loob ng isang de-aircon na sasakyan, nakaupo si Doña Beatriz. Pinapanood niya ang eksena mula sa likod ng madilim na salamin. Wala siyang bakas ng awa. Para sa kanya, ang nangyayaring ito ay parang pag-aalis lamang ng isang peste sa kanyang hardin. Tapusin niyo na ang lahat ng ito. Antonio, masyado nang mahaba ang gabing ito. Bulong ni Beatriz sa kanyang sarili, habang hinahaplos ang kanyang perlas na kuwintas. Ang kanyang puso ay kasing tigas ng mga bato sa kanyang leeg. Ngunit bago pa maiabot ni Tala ang drive, narinig ang isang malakas na tunog ng pagpreno sa labas. Ang pinto ng bodega ay bumukas ng marahas. At pumasok si Miguel na itinutulak ang kanyang sariling wheelchair. Kasunod si Dr. Enrique. Papa. Tumigil ka na, sigaw ni Miguel. Ang kanyang boses ay puno ng puot at panlulumo. Kung papatayin niyo sila, patayin niyo na rin ako. Dahil ang buhay na ito na ibinigay niyo sa akin ay gawa sa dugo at kasinungalingan na patigil ang mga tauhan ni Antonio. Ang katahimikan sa loob ng bodega ay tila isang bombang malapit ng sumabog. Tumingin si Antonio sa kanyang anak. Ang kanyang mga mata ay naglalaban sa pagitan ng pagmamahal at ng kanyang obsesyon sa kapangyarihan. Miguel, pumasok ka sa loob ng sasakyan. Hindi mo alam ang ginagawa mo, angil ni Antonio. Alam ko ang ginagawa ko. Pa, alam ko na ang Project Hope ang pumatay sa mga kalaro ni Rafi sa Tondo. Alam ko na ang janitor na ito ang tanging dahilan kung bakit ako humihinga ngayon. Lumapit si Miguel kay Tala. Ang kanyang mga mata ay humihingi ng tawad. Sa gitna ng tensyon, si Rafi ay biglang kumawala sa pagkakatali nang maluwag ang pagkakahawak ng guwardiya dahil sa gulat. Tumakbo ang bata patungo sa kanyang ina. Nanay, tili ni Rafi. Rafi, sigaw ni Tala. Ibinukas ang kanyang mga braso para salubungin ang anak. Ngunit isang putok ng baril ang umalingaw-ngaw sa loob ng bodega. Ang tunog nito ay tila isang matalim na latay na humati sa gabi. Hindi ito nanggaling sa gwardiya, kundi sa isang taong hindi nila inaasahan. Napatigil ang lahat. Nakita ni Tala ang isang mantsa ng pula na unti-unting kumakalat sa puting gown ni Dr. Enrique, na humarang sa tapat ni Rafi. Ang doktor ay dahan-dahang bumagsak sa semento. Ang kanyang mga mata ay nananatiling nakatitig kay Tala. Tila may huling mensaheng nais ipahatid. Lumingon si Tala at nakita niya si Doña Beatriz na nakatayo sa labas ng sasakyan. Hawak ang isang maliit na baril. Ang kanyang mukha ay puno ng isang uri ng kabaliwan na tanging ang mga taong takot mawalan ng lahat ang nagkakaroon. Walang lalabas ng buhay dito. Walang sisira sa pangalan ko, tili ni Beatriz. Ang kanyang boses ay tila isang matinis na tunog ng nababasag na kristal. Itinutok ni Beatriz ang baril kay Tala. Ngunit sa pagkakataong ito, si Miguel ay tumayo mula sa kanyang wheelchair, isang milagro na bunga ng hilot at ng matinding emosyon at humarang sa kanyang ina. Siya, ma, ituloy mo. Patayin mo rin ang kaisa-isa mong anak. Hamon ni Miguel. Ang kanyang mga binti ay nanginginig, ngunit ang kanyang paninindigan ay matatag. Nabitawan ni Beatriz ang baril. Ang tunog ng pagbagsak ng bakal sa semento ay umalingaw-ngaw sa buong bodega. Napaluhod ang donya. Nagsimulang humagulgol ng malakas, isang hagulhol ng isang reynang tuluyan ng nagiba ang palasyo. Nayakap ni Tala si Rafi.
Mahigpit na mahigpit. Tila sinusubukang ipasok ang bata sa loob ng kanyang katawan para maprotektahan. Ngunit habang hawak niya ang anak, narinig niya ang sirena ng mga pulis na papalapit na. Ang katarungan ay narito na. Ngunit sa anong halaga habang nakatingin si Tala sa duguang katawan ni Dr. Enrique at sa nagwawala niyang amo. Naramdaman niya ang isang matinding pagod. Ang flash drive ay nananatili sa kanyang kamay. Ngunit ang kanyang puso ay tila isang lupang tigang na wala nang maiiyak na luha. Mababawi pa ba ang mga buhay na nawala? At sa pagbagsak ng mga Del Fierro, makakahanap ba si Tala ng kapayapaan? O ang anino ng gabing ito ay habang buhay na susunod sa kanila ni Rafi? Ito ba ang gusto mo? Tala, ang makitang wasak ang pamilyang nagbigay sa iyo ng trabaho. Napakawalang utang na loob mong janitor ka. Ang boses ni Antonio Del Fierro ay tila isang lason na pilit pa ring ibinubuga kahit na nakagapos na ang kanyang mga kamay ng malamig na bakal. Sa gitna ng madilim na bodega, ang asul at pulang ilaw ng mga sasakyan ng pulis ay naglalaro sa mga dingding. Tila mga anino ng nakaraan na naniningil na sa wakas. Nayakap ni Tala ng mahigpit si Rafi. Ang kanyang mga braso ay nanginginig. Hindi na dahil sa takot, kundi dahil sa matinding pagod na tila humuhukay sa kanyang mga buto. Hindi niya tiningnan si Antonio. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa dugoang sahig kung saan kanina lang ay nakahiga ang walang malay na si Dr. Enrique. Amoy bakal, amoy ulan, at amoy ng dumi ng tao ang paligid. Isang amoy na habambuhay na nakatatak sa kanyang alaala. Ang utang na loob ay ibinibigay sa taong may loob. Don Antonio. Pero, kayo, ang loob nyo ay gawa sa pera at kasinungalingan. Mahinang sagot ni Tala. Ang kanyang boses ay hindi na nanginginig. Ito ay kasing lamig ng semento sa ilalim ng kanyang mga paa. Sa kabilang dulo, si Doña Beatriz ay tila isang lantang bulaklak. Ang kanyang mamahaling sedan na damit ay punit-punit. Ang kanyang mga perlas ay nagkalat sa putikan, habang pilit siyang isinasakay sa patrol car. Ang kanyang mga tili ay tila isang matinis na tunog ng nababasag na kristal na hindi na muling mabubuo. Huwag niyo akong hawakan. Hindi niyo ba alam kung sino ako? Ako ay isang Del Fierro. Hindi ako pwedeng mabulok sa kulungan kasama ang mga basura, sigaw ni Beatriz. Ngunit ang kanyang mga salita ay tila hangin na lamang na nilalamon ng gabi. Dinala si Dr. Enrique sa ospital. At sa gitna ng kaguluhan, isang himala ang untunting nabubuo. Si Miguel, na nakatayo sa sarili niyang mga paa sa unang pagkakataon, ay dahan-dahang lumapit kay Tala. Ang bawat hakbang niya ay tila isang mabigat na pasanin. Ang kanyang mga binti ay nanginginig. Ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng isang uri ng liwanag na hindi kailanman nakita ni Tala sa loob ng ICU. Tala? Patawarin mo kami. Bulong ni Miguel. Ang kanyang tinig ay tila isang mahinang ihip ng hangin sa gitna ng bagyo. Ang mga kamay mo ang nagligtas sa akin. Pero ang mga kamay ng pamilya ko ang sumira sa iyo. Umiling si Tala. Hindi ikaw ang iyong mga magulang. Miguel, ang pagtayo mo ngayon, iyan ang patunay na hindi lahat ng Del Fierro ay bulag sa katotohanan. Ilang linggo ang lumipas. Ang balita tungkol sa Project Hope at ang korupsyon sa St. Jude Medical Center ay naging mitsa ng isang malaking iskandalo. Ang mga pahayagan ay puno ng mukha ni Tala, hindi bilang isang janitor, kundi bilang ang babaeng nagpabagsak sa isang imperyo ng kasinungalingan. Bumalik si Tala sa Tondo, sa kanilang maliit na barong-barong. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na siya natatakot sa dilim. Ang flash drive na hawak niya ay naibigay na sa mga autoridad. At ang katarungan para kay Lola Saring ay unti-unti nang nararamdaman. Isang hapon, habang nagluluto si Tala ng simpleng hapunan, narinig niya ang paghinto ng isang sasakyan sa labas. Pumasok si Miguel, na ngayon ay gumagamit na lamang ng baston para maglakad. May dala siyang isang sobre. Para saan ito, tanong ni Tala, habang pinapagpag ang kanyang mga kamay sa kanyang apron. Ito ang mga dokumento para sa Integrated Healing Center.
Tala, isinuko ko na ang lahat ng yaman na natira sa akin para itayo ito. Gusto kong ikaw ang mamahala. Isang lugar kung saan ang hilot at ang siyensya ay magkatuwang para sa mga mahihirap. Paliwanag ni Miguel. Napatigil si Tala. Ang kanyang puso ay tila isang tuyong lupa na biglang nadiligan ng ulan. Ngunit sa gitna ng kanyang kagalakan, isang alaala ang muling sumagi sa kanyang isipan, ang huling tingin ni Dr. Enrique bago ito mawalan ng malay. Kumusta si Dr. Enrique? Mahinang tanong ni Tala. Yumuko si Miguel. Ang katahimikan sa loob ng maliit na silid ay tila naging kasing bigat ng isang bundok. Ligtas na siya. Tala. Pero hindi na siya makakabalik sa pagiging doktor. Ang bala ay tumama sa kanyang nerve ending sa braso. Hindi na niya kayang humawak ng scalpel. Naramdaman ni Tala ang isang matinding kirot. Ang sakripisyo ng doktor ay tila isang pilat na habambuhay na dadalhin ng kanilang tagumpay. Bakit ang bawat katarungan ay kailangang may kapalit na masakit? Niyakap ni Rafi ang kanyang ina mula sa likuran. Nay, bakit po kayo umiiyak? Di ba po, sabi nyo? Tapos na ang masamang panaginip. Pinunasan ni Tala ang kanyang mga luha. Oh, anak. Tapos na ang panaginip. Pero ang mga sugat, kailangan pa nating gamutin. Sa labas, ang araw ay untunting lumulubog. Nagiiwan ng kulay kahel at lila sa kalangitan ng Maynila. Ang mga eskinita ng Tondo ay puno pa rin ng ingay at amoy ng kanal. Ngunit para kay Tala, ang bawat hininga niya ngayon ay amoy ng kalayaan. Ngunit sa kabila ng lahat, may isang tanong na nananatili sa kanyang puso. Ang kapatawaran ba ay sapat na para burahin ang puot at handa na ba siyang harapin ang mundo? Hindi bilang isang biktima, kundi bilang isang manggagamot na may dalang pag-asa sa kanyang mga kamay habang tinitingnan niya ang Integrated Healing Center sa mga papel. Isang anino ang dumaan sa kanyang bintana. Isang pamilyar na anino na tila nagmamasid mula sa malayo. Ang bawat araw sa bagong sentro ay tila isang paghukay sa nakaraan. Nakatayo si Tala sa gitna ng Integrated Healing Center. Ang mga dingding ay kulay cream. Amoy luya at lemongrass, isang kaibahan sa amoy ng kemikal at takot ng ospital kung saan siya dati nagtatrabaho. Sa labas, ang mga tao ay nakapila ng mahaba. Mga taong tulad niya, mga ina na may anak na may sakit. Mga matatandang may rayuma. Mga manggagawang pagod na sa bigat ng buhay. Ang bawat isa sa kanila ay nagdadala ng isang kwento ng pasakit. At si Tala ang nakikinig sa bawat isa. Nay, may naghahanap po sa inyo sa labas. Bungad ni Rafi, na ngayon ay nakasuot na ng malinis na uniforme ng eskwelahan. Sabi po niya, dati raw po siyang naging pasyente ninyo noong nasa St. Jude kayo. Lumabas si Tala at nakita niya ang isang matandang babae. Nakasuot ng kupas na saya. May hawak na basket ng mangga. Si Aling Nena. Ang ginang na minsang tinulungan niyang maibsan ang sakit ng kanyang likod noong siya ay naglilinis pa lamang ng sahig. Tala, salamat sa ginawa mo. Naiiyak na wika ng matanda. Sabi nila, ikaw raw ang nagpabagsak sa mga Del Fierro. Hindi ako makapaniwalang ang kamay na nagpahid ng sahig ko noon ang siyang nagdala ng hustisya sa amin. Ngumiti si Tala. Isang ngiting hindi na mapait, kundi malalim at payapa. Hindi ako ang nagpabagsak sa kanila. Aling Nena, ang kasinungalingan nila ang nagpabagsak sa kanila. Ako lang ang nagsabi ng totoo. Ngunit sa gitna ng katahimikan ng sentro, ang aninong nakita niya noong nakaraang gabi ay muling nagpakita. Isang lalaki. Nakasuot ng itim na sombrero. Nakatayo sa tapat ng gate. Hindi ito tauhan ni Antonio. Hindi rin ito pulis. Ang lalaking ito ay may dalang isang maliit na sobre na may tatak ng Department of Justice. Pumasok si Miguel sa silid ni Tala. Ang kanyang mukha ay puno ng tensyon. Tala, may problema. Ang mga abogado ni Beatriz. May bagong petisyon. Gusto nilang i-appeal ang kaso gamit ang isang testigo na nagsasabing tinakot mo raw ang mga saksi. Naramdaman ni Tala ang paglamig ng kanyang sikmura. Paano?
Lahat ng ebidensya ay nasa korte na. Binayaran nila ang ilang staff sa laboratorio na natitira pa sa loob. Ginagamit nila ang natitira nilang yaman para baluktutin ang hustisya. At tala. Isa sa mga saksing kailangan nilang sirain ay si Dr. Enrique. Paliwanag ni Miguel habang inilalapag ang sobre sa mesa. Nanginig ang mga kamay ni Tala. Ang sakit na nararamdaman ni Enrique ay hindi na lamang sa pisikal na kapansanan, kundi pati na rin sa bigat ng kanyang konsensya na unti-unting kinakain ng mga banta ng mga Del Fierro. Sa kabilang dako, sa loob ng isang madilim na selda, si Doña Beatriz ay nakaupo sa sahig. Ang kanyang mga kuko ay mahaba at marumi. Tinitingnan niya ang dingding ng kulungan na parang isang obra maestra. Hindi pa tapos ang laban. Antonio. Bulong niya sa hangin. Ang janitor na iyon ay akala niya ay nanalo na siya. Pero hanggat may pera tayong nakatago sa ibang bansa, mabibili natin kahit ang langit. Habang ang gabi ay papalalim, nagpasya si Tala na pumunta sa bahay ni Dr. Enrique sa isang liblib na barangay. Pagdating niya roon, nakita niya ang doktor na nakaupo sa veranda, nakatingin sa kawalan. Ang kanyang braso, na dati ay instrumento ng pagliligtas, ay nakabitin na lamang ng walang buhay. Bakit ka nandito? Tala tanong ni Enrique nang hindi man lang lumingon. Dapat nagtatago ka. Alam mo ba ang binabalak nila? Alam ko. Sagot ni Tala. Kaya nandito ako. Hindi para magtago, kundi para ayusin ang isang bagay na hindi ko nagawa noong gabi ng engkwentro. Inilabas ni Tala ang kanyang langis ng niyog. Ang bango nito ay muling nagpaalala sa mga araw ng paghihirap. Ngunit ngayon, ito ay amoy ng pag-asa. Hindi ko maibabalik ang braso mo sa dati, Enrique, pero kaya kong tanggalin ang hapdi na nagpapahina sa iyong loob. Sabi ni Tala. Sinimulan ni Tala ang hilot sa balikat ni Enrique. Hindi sa braso, kundi sa balikat sa mga ugat na nagdudugtong sa kanyang damdamin. Habang ginagawa ito ni Tala, ang doktor ay nagsimulang umiyak. Ang lahat ng pagod, ang lahat ng takot, at ang lahat ng pagsisisi ay unti-unting lumalabas sa anyo ng luha. Sa sandaling iyon, ang pintuan ng bahay ay biglang bumukas ng malakas. Isang grupo ng mga armadong lalaki ang pumasok, mga taong bayaran ni Beatriz. Tala, Enrique, tapusin na natin ito, sigaw ng leader ng grupo habang itinataas ang kanilang mga baril. Hindi natinag si Tala. Hindi siya tumakbo. Sa halip, tumingin siya sa mga lalaki. Ang kanyang mga mata ay naglalabas ng isang tapang na hindi kayang tapatan ng kahit anong bala. Ang hustisya ay hindi nakatali sa akin o kay Enrique, sabi ni Tala. Ang kanyang boses ay umaalingaw-ngaw sa buong bahay. Nakabukas ang lahat ng ebidensya sa media. Kahit patayin niyo kami ngayon, ang katotohanan ay hindi na mabubura ng kahit anong pera. Ang mga lalaki ay nagdalawang isip. Ang katapangan ni Tala ay tila isang pader na hindi nila kayang pasukin. Ngunit sa likuran nila, isang anino ang dahan-dahang lumabas, si Miguel, na may dalang kamera na nakatutok sa kanila. Live na live ang ginagawa ninyong krimen ngayon. Banta ni Miguel. Ituloy nyo pa. At kayo ang susunod na mabubulok sa kulungan kasama ng amo ninyo. Ang mga lalaki ay nagkatinginan at mabilis na tumakbo palayo. Iniwan ang bahay sa gitna ng katahimikan. Nakahinga ng maluwag si Tala. Ngunit sa pagkakataong ito, alam niyang hindi na siya ang biktima. Siya na ang nagtatakda ng hangganan. Pero sa gitna ng lahat ng ito, may isang banta pa rin na hindi nawawala, ang pait na natitira sa mga Del Fierro na handang manira ng buhay. Mababawi ba talaga nila ang kapayapaan? O ang digmaan ay magpapatuloy hanggang sa huling patak ng katarungan? Ang hangin sa labas ng Integrated Healing Center ay tila kasing bigat ng isang bagyong paparating. Isang tahimik na gabi. Ngunit sa loob ng opisina ni Tala, ang tanging maririnig ay ang mabilis na pagtipa ni Miguel sa kanyang laptop. Ang screen ng computer ay naglalabas ng asul na liwanag na nagbibigay ng kakaibang anino sa mga dingding. Tala, nakuha na natin.
Ang Maga Bank transfer record ni Beatriz. Nakakabit ang mga ito sa mga offshore account na ginamit nila para bayaran ang mga testigo laban kay Enrique. Wika ni Miguel. Ang kanyang boses ay puno ng determinadong galit. Tiningnan ni Tala ang screen. Ang mga numero ay tila mga tanikala na sa wakas ay makakapagpalaya sa kanila. Ngunit habang tinitingnan niya ang mga ito, isang malakas na pagkalampag sa pinto ang bumasag sa kanilang konsentrasyon. Hindi ito kumatok. Ito ay isang marahas na pagtulak na nagpalingon sa kanila. Pumasok si Mang Carding. Hingal na hingal. Ang kanyang damit ay punit-punit. Tala Miguel, kailangan nyo nang umalis dito. May mga armadong tao sa labas. Hindi sila mga bayarang goons. Mga pulis na binayaran ni Antonio ang dumating. Gagamitin nila ang warrant na gawa-gawa lang para arestuhin kayo at kumpiskahin ang lahat ng ebidensya. Nanlamig ang buong katawan ni Tala. Ang hustisya na akala niya ay abot kamay na, ay tila isang buhangin na dumudulas sa kanyang mga daliri. Papa, paano niya nagagawa ito kahit nasa loob na siya ng kulungan? Tanong ni Miguel. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa galit. Ang pera ay walang kulungan. Miguel, ang batas ay kayang baliin ng mga taong may hawak ng susi. Sagot ni Mang Carding habang hinihila sila patungo sa emergency exit sa likod ng gusali, habang nagtatakbuhan sila sa madilim na eskinita. Ang mga busina ng sasakyan ng mga pulis ay tila mga halimaw na humahabol sa kanila sa gitna ng gabi. Ang ulan ay nagsimula na namang pumatak. Tila isang masamang pangitain. Sa bawat kanto, naririnig ni Tala ang mga sigaw ng mga lalaking naghahanap sa kanila. Dito, pumasok kayo sa lumang simbahan, utos ni Mang Carding. Pumasok sila sa loob ng simbahan. Ang amoy ng insenso at lumang kahoy ang bumalot sa kanila. Ang tanging liwanag ay ang kandilang nakasindi sa harap ng dambana. Dito, sa gitna ng katahimikan ng banal na lugar, nakita ni Tala ang isang matandang lalaki na nakaupo sa harap. Ito ang pari na nagpabinyag kay Rafi noon, ang tanging taong hindi kayang bilhin ng mga Del Fierro. Nandito na ang hustisya. Tala, wika ng pari. Habang inilalabas ang isang makapal na sobre. Ang mga dokumentong ito ay hindi lamang basta papel. Ito ang mga testimonya ng mga taong pinatahimik ni Antonio sa loob ng 20 taon. Handa na silang magsalita sa harap ng media bukas. Ngunit bago pa man makuha ni Tala ang sobre, ang mga pinto ng simbahan ay bumukas ng malakas. Ang mga pulis na hawak ni Antonio ay pumasok. Ang kanilang mga flashlight ay tila mga matang naghahanap ng biktima. Tala Vergara, sumuko na kayo. May warrant of arrest kami para sa inyo, sigaw ng leader ng mga pulis. Tiningnan ni Tala ang pari. Tiningnan si Miguel. At tiningnan ang sobre. Alam niya ang gagawin. Hindi siya maaaring magpatuloy sa pagtakbo. Ang katotohanan ay hindi dapat itinatago sa dilim ng simbahan. Dahan-dahang lumabas si Tala mula sa likod ng dambana. Ang kanyang puting uniforme ay puno ng putik. Ang kanyang buhok ay gulo-gulo. Ngunit ang kanyang tindig ay kasing taas ng isang reyna. Hindi kami susuko. Matapang na sabi ni Tala. Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa buong simbahan. Ang warrant na hawak ninyo ay isang kasinungalingan. At kung gusto ninyong hulihin ako, gawin nyo ito sa harap ng Diyos at sa harap ng lahat ng taong naghihintay ng katotohanan. Mabilis na inilabas ni Miguel ang kanyang phone at sinimulang i-livestream ang buong eksena sa social media. Ang dami ng mga manonood ay mabilis na tumaas libo-libo. 10,000. Daan-daang libo. Ang mga pulis ay napatigil. Alam nila na sa harap ng libu-libong mata ng publiko, hindi nila magagawang iligpit ang 2 taong ito nang walang ebidensya. Ang leader ng mga pulis ay nag-alinlangan. Tiningnan niya ang kanyang mga kasamahan. Ang kanilang mga kamay na nakahawak sa baril ay nagsimulang manginig. Tala, mapanganib ang ginagawa mo. Bulong ng pulis. Mas mapanganib ang manahimik habang nilalason ng yaman ang hustisya. Sagot ni Tala, sa labas ng simbahan. Ang mga tao ay unti-unting nagtitipon. Ang mga kapitbahay mula sa tondo. Ang mga pasyente mula sa sentro.
Ang mga taong minsang inapakan ng mga Del Fierro, lahat sila ay naroroon. Naghihintay. Nagbabantay. Ang laban ay hindi na lamang sa pagitan ni Tala at ng pamilyang Del Fierro. Ito ay laban na ng bayan. Sa loob ng simbahan, ang mga pulis ay hindi na makagalaw. Ang kanilang awtoridad ay tila naging walang silbi sa harap ng nagkakaisang tinig ng mamamayan. Ang katotohanan, na matagal na nilang pilit na ibinabaon, ay muling sumibol. Mas malakas kaysa sa anumang baril o pera. Ngunit habang nakatayo si Tala sa harap ng altar, isang pamilyar na kotse ang huminto sa labas ng simbahan. Bumaba si Antonio Del Fierro, na mukhang pagod ngunit hindi pa rin sumusuko. Tiningnan niya si Tala, at sa kanyang mga mata, makikita ang isang huling pagtatangka na baguhin ang tadhana. Tala, pag-usapan natin ito. Pakiusap ni Antonio. Ang kanyang boses ay tila isang hangin na humihingi ng awa, ngunit ang oras ng usapan ay tapos na. Ang panahon ng pagbayad ay dumating na. Pag-usapan natin ito. Tala, ang tinig ni Antonio ay hindi na ang mapang-aping boses ng isang don, kundi ang garalgal na pagsamo ng isang taong nakita ang dulo ng kanyang mundo. Ngunit si Tala, na nakatayo sa harap ng dambana ng simbahan, ay hindi na ang babaeng madaling mauto. Ang bawat ilaw ng kamera mula sa mga cellphone ng mga taong nakapaligid sa kanya ay parang libu-libong mata na saksi sa lahat ng kasamaang ginawa ng mga Del Fierro. Hindi siya gumalaw. Ang kanyang mga paa ay nakabaon sa sahig. Matatag. Tila bahagi na ng pundasyon ng banal na lugar na ito. Tapos na ang usapan. Don Antonio. Sagot ni Tala. Ang boses niya ay malinaw. Walang pag-aalinlangan. At umalingaw-ngaw sa buong simbahan na tila isang kampana na nagbabadya ng pagtatapos. Ang mga usapan ay para sa mga taong marunong rumispeto sa buhay. Kayo, wala kayong iniwan kundi mga libingan ng mga batang walang malay at mga sugat na hindi kailanman maghihilom. Sa bawat salitang binitawan ni Tala, ang mga pulis na dala ni Antonio ay unti-unting napapaatras. Hindi dahil sa takot sa baril, kundi dahil sa bigat ng katotohanang ibinabato sa kanila. Ang mga mukha ng mga tao sa labas ng simbahan, ang mga ina. Ang mga manggagawa ay puno ng galit na matagal ng kinimkim. Biglang bumukas ang pinto ng simbahan. Hindi pulis ang pumasok, kundi mga miyembro ng press. Ang mga kamera ay mabilis na nakatutok sa kanila. Ang bawat iglap ng flash ay parang kidlat na nagbubunyag ng dumi sa bawat sulok ng buhay ni Antonio. Antonio Del Fierro sigaw ng isang mamamahayag. Ano ang masasabi mo sa mga ebidensyang lumabas tungkol sa Project Hope? Totoo bang ginamit ninyo ang mga pasyente bilang guinea pigs? Namutla si Antonio. Ang kanyang mga kamay, na dati ay laging nakatiklop ng may kapangyarihan, ay nagsimulang magbuhol sa kanyang harapan. Tumingin siya sa paligid, wala na siyang matatakbuhan. Ang kanyang mga abogado ay wala sa kanyang tabi. Ang mga bayarang pulis ay abala sa pag-iwas sa lente ng mga kamera. At ang kanyang sariling anak na si Miguel ay nakatingin sa kanya ng may halong lungkot at pagkadismaya. Papa, bulong ni Miguel. Ang kanyang boses ay mahina ngunit may awtoridad. Ang lahat ng kayamanan sa mundong ito ay hindi sapat para ibalik ang mga buhay na kinuha ninyo. Pakiusap. Huwag niyo nang gawing mas madilim ang ating pangalan. Si Beatriz, na nasa loob ng patrol car sa labas, ay nagsimulang magwala. Ang kanyang mga tili ay tila isang sumpa na bumabalot sa buong pier. Pera, ibigay niyo sa kanila ang lahat ng pera. Bilhin niyo ang mga taong iyan. Hindi nila pwedeng gawin ito sa akin. Ngunit huli na ang lahat. Ang bawat barya na ipinangsuhol nila ay hindi na sapat para bilhin ang konsensya ng taong bayan. Lumapit si Tala kay Antonio. Hindi siya naglabas ng baril. Hindi siya nanakit. Ipinatong niya ang kanyang kamay sa balikat ng lalaki, isang haplos na puno ng awa. Hindi para sa lalaki, kundi para sa kanyang pagiging tao na tuluyan nang nawala dahil sa kasakiman. Ang kapangyarihan, Antonio, ay hindi nakukuha sa pagdurog ng iba. Mahinang wika ni Tala. Ang tunay na kapangyarihan ay nasa kamay na marunong maghilom
At kayo, nakalimutan nyo na kung paano maging tao sa sandaling iyon. Ang mga opisyal ng Department of Justice ay pumasok sa simbahan. Hindi na para arestuhin si Tala, kundi para ipatupad ang tunay na warrant. Ang warrant para sa pag-aresto kay Antonio at Beatriz Del Fierro. Naramdaman ni Tala ang paggaan ng kanyang dibdib. Ang bigat ng ilang buwang pagtitiis ay unti-unting nawawala. Tiningnan niya si Rafi na nakayakap sa kanyang binti. Ang batang walang kamuwang-muwang sa laki ng laban na kanilang hinarap habang isinasakay si Antonio sa sasakyan ng gobyerno. Lumingon siya sa huling pagkakataon. Tiningnan niya si Tala. Sa mga mata ng lalaking minsan ay naging Diyos ng ospital. Nakita ni Tala ang isang matinding pagsisisi, hindi dahil sa pagkakamali, kundi dahil sa pagka-realize na sa dulo ng lahat, siya ay nag-iisa. Naiwan si Tala sa gitna ng simbahan, kasama ang kanyang anak at si Miguel. Ang katahimikan ay bumalik. Ngunit ito ay katahimikang payapa. Ano na ang susunod? Tala, tanong ni Miguel. Habang pinagmamasdan ang mga sasakyang unti-unting lumalayo, tumingin si Tala sa labas, kung saan ang unang sinag ng araw ay nagsisimula ng sumilip sa abot tanaw. Maghihilom tayo, Miguel. Maghihilom tayo kasama ng lahat ng nasaktan. Sagot ni Tala. Ang pagbagsak ng mga Del Fierro ay hindi lamang ang katapusan ng kanilang pamilya. Ito ay simula ng isang bagong yugto kung saan ang mga kamay na nagpahid ng sahig ay may kakayahan na ring bumuo ng isang kinabukasan. Ngunit sa likod ng lahat, ang mga sugat na iniwan ng nakaraan ay hindi mawawala sa isang kisap mata. Mababanggit pa ba nila ang pangalan ng mga Del Fierro ng may puot? O ang kanilang pagbagsak ay sapat na para sa tuluyang paghilom ng bayan? Ang bawat umaga sa Integrated Healing Center ay hindi na amoy ng pagkabalisa. Ngayon, ang simoy ng hangin ay may halong bango ng mga halamang gamot, sariwang laya, at ang masayang tawanan ng mga bata sa labas, sa isang maliit na bakuran sa likod ng sentro. Nakaupo si Tala sa ilalim ng isang matandang puno ng nara. Hawak niya ang mga kamay ni Aling Nena. Ang matandang pasyente na minsang nangumpisal sa kanya tungkol sa sakit ng katawan na hindi na kaya ng mga mamahaling gamot. Sa isang madiin ngunit mapagkalingang haplos, ipinapasa ni Tala ang init ng kanyang palad ang hilot na ngayon ay kinikilala na hindi bilang pamahiin, kundi bilang isang sining ng paghilom. Tala, salamat. Sa bawat haplos mo, parang nababawasan ang bigat ng mundo ko. Bulong ng matanda. Ngumiti si Tala. Ang mga linyang nasa paligid ng kanyang mga mata ay nagpapakita ng lahat ng pagod na pinagdaanan niya. Ngunit ang mga mata niya ay naglalabas ng kapayapaan na hindi kayang bilhin ng kahit anong ginto sa mundo. Sa loob ng opisina, si Miguel ay abala sa pag-aayos ng mga talaan. Hindi na siya ang binatilyong nakakulong sa loob ng isang di-aircon na kwarto sa ospital. Ngayon, siya ay isang lalaking may layunin ng tiyakin na ang bawat pisong dumadaloy sa sentro ay ginagamit para sa mga taong higit na nangangailangan. Lumapit siya kay Tala. Bitbit ang isang basong malamig na dalandan juice. Tapos na ang mga papeles. Tala, ang DOJ ay naglabas na ng pinal na hatol. Habambuhay na pagkabilanggo para kay Antonio at Beatriz. Wika ni Miguel. Ang kanyang boses ay kalmado. Wala na ang puot na dati ay bumabalot sa kanya. Tumigil si Tala sa paghihilot. Tumingin siya sa malayo. Sa abot tanaw kung saan ang araw ay nagsisimula ng bumaba. Nabalitaan ko. Hindi ako natutuwa sa kanilang pagdurusa, Miguel. Pero sana, sa loob ng 4 na sulok na iyon, matutunan nilang ang tunay na halaga ng tao ay wala sa dami ng kanilang pag-aari. Sila ay nasa kanilang sariling kulungan na. Tala, ang selda ay pisikal lang. Ang konsensya, iyon ang kulungan na hindi nila matatakasan habang buhay. Sagot ni Miguel, sa hindi kalayuan. Nakikita ni Tala si Rafi na nakikipaglaro sa ibang mga bata. Ang kanyang anak, na minsang halos mamatay sa gutom sa isang madilim na eskinita.
ay isa na ngayong batang puno ng buhay at kagalakan. Ang bawat takbo nito ay tila isang pagdiriwang ng kalayaan. Bago matapos ang araw, naglakad si Tala patungo sa isang maliit na altar sa loob ng sentro. Doon, may nakalagay na maliit na larawan ng kanyang lola Saring at isang kandilang laging nakasindi. "Lola, nagtagumpay tayo," bulong ni Tala. "Ang hilot na itinuro mo, ang karunungan na itinuring nilang basura, ay naging tulay para sa maraming buhay. Hindi tayo naghangad ng yaman, pero binigyan tayo ng mundo ng higit pa riyan, ang pagkakataong maging bahagi ng paghilom ng iba." Sa labas ng gate ng sentro, may isang matandang lalaki na nakatayo si Mang Karding. Hindi siya pumasok. Tinitingnan lang niya ang masayang eksena sa loob. Nakita niya si Tala na nakangiti habang kinakawayan ang kanyang anak. Sa isang saglit, tumango ang matanda at mabilis na naglakad palayo. Dala ang lihim na siya ang naghatid ng mga tamang impormasyon sa media noong panahon ng krisis. Hindi na niya kailangan ng pasasalamat. Ang makita ang tagumpay ni Tala ay sapat na. Habang lumulubog ang araw, nag-iwan ito ng kulay ginto sa buong paligid. Ang mga sugat ng nakaraan ay hindi nawala ng tuluyan ang pilat ni Enrique sa kanyang braso, ang mga trauma sa isip ni Miguel, at ang mga alaala ng gutom ni Rafi, ngunit ang mga pilat na ito ay hindi natanda ng pagkatalo. Sila ay naging mga tatak ng katatagan. Si Tala, ang janitor na naging tagapagligtas, ay hindi na nakatingin sa sahig para maglinis ng dumi. Nakatingala na siya sa langit, handang harapin ang bawat bukas ng may pag-asa at pagmamahal. Ang kwento ay natapos na, ngunit ang hilom ay nagpapatuloy. Sa bawat kamay na humahaplos sa nasasaktan, sa bawat pusong handang magpatawad, ang kwento ni Tala ay mananatiling buhay, isang patunay na kahit ang pinakamaliit na tao sa lipunan ay may kakayahang magpabagsak ng imperyo at magtayo ng isang mundong mas makatao.